Since time immemorial, gold, iron, and copper have been used in items of beauty, barter, and war. Today, the massive population growth and speed of urbanization in China, India, and other Asian countries has led to an unprecedented demand and conflict for these minerals. Over the past 50 years, there has been a dramatic shift of mining locations to Asia, especially the Philippines, the fifth most mineral-rich country in the world. Global and local investors, multinationals, owner-operators, politicians and oversight agencies, activists and managers, villages and megacities, all become intertwined in a complex and dangerous dance, seeking the metals of the 21st century. With a population of over 100 million people living in a small island nation, the Philippines is caught in the intersection of global forces and local realities. Mining, with its high yield potential and many risks, has proven to be one of the most controversial issues in a nation ranked as one of the most disaster-prone in the world, where nearly 1/3 of the people live in poverty. Within the mineral-rich mountains that cover 60% of the Philippines, indigenous tribal communities have lived traditionally for generations. They now stand at ground zero in a global struggle to assert their culture, develop their communities, and protect their sacred territories. Kaning Zamboanga sa una, dili pa ni siya Zamboanga ang ngalan ng Zamboanga Peninsula. Ang ngalan ani sa una Zamboangan. Diri sa Zamboangan ang mga tribo diri, tribong Subanan nakatag-katag sa 5 ka lugar. Na sila mga leader, tawag Kaunutan, Kabilan, Mukom. Kani sila, makaibalo sila mahusay, maayos sila mahusay sa kaso, mga buutan sila, maayos sila usubay sa mga balaod sa tribo. Tapos, dili ni sila eleksyonon. Itagahan sila o pagtahod sa mga katawan tungod sa ilang pamatasan, buutan sila. Kaya balugit sila mahusay sa mga kaso. Ang pamahagi na mo sa pagkaingin sa una, ang una, amo usang subayon ang maayong kainginon, dayon butangan na mong ilhanan kay mananghid mi dito sa mga tao sa lasang na dili na to makita, mananghid mi nga kaning kaingin o kaning lugar among kainginon. Pero kung musugot sila, nailhanan mo dito sa ilhanan na pwede kainginon, dayon magsugod na dahil may dampas. Pag magdampas o
ug manumbada ng kahoy, mamutol ng kahoy, mag-ritual na dayon, magkano, itawag og dulang. Kay mananghid na po sa ilaha, sultihan sila, pahawa mo dire, kay basig matumbahan mong kahoy. Mahumanan na mo ani, mubalhin na po dito sa laing lugar, kay kaning gikaingin na mo, paturukan sa kahoy aron mo tambok ang yuta. Malika na mo, sulod lang sa pulo na po katugid, ibalhin mo siya. Mo nang yuta diha, dili siya mahupas, pero minti siya tambok. Sa wala pa maabot ang mga langyaw o dumuduong gikan sa laing lugar, kaming mga tribo, amo na lang naanadaan among pagdumalan ini among ancestral domain. Kay dunay balaod na mo kanang mga lasang, mga dagkong bungtod, dili na pwede gugpon. Kaya naaman diyan nagpuyo ang mga dili makita, usa dili na mo siya gugpon. Kay diha na mo makuha ang mga tambal, tanang kinahanglan na mo, diha kay dili mami mo palit og mga tablitas, wala kang lain. Kuan diha kami maninguha og mga kuhaan na mo og mga pagkaon, mga tambal. Kaning among ancestral domain, amo yun siyang gimahal, kay kabilin pa man ni sa among katigulangan, labi na katong nahingluan na namo sa una, ikaingin, murag mahinumduman na mo ang among ginikanan, buhi paghapon siya nga naa diha. Dayon, mao'y hinungdan kami magbalhin-balhin, dili mo angkon og yuta nga bayaran, kay ang yuta gihatag man sa Ginoo sa magbabaya, anang dili na mo siya bayaran. So wala sa kasaysayan ang tribong Igaunon nagikan sa suba sa linawon nga karon gingan ng Taguluan. Ning labang sila sa suba sa ikagan sa unang panahon nga karon Cagayan de Oro. Hangtod ang uban ng mga tribong Igaunon nakaabot sa suba sa Nikayagan sa unang panahon nga karon Tunan Region. Sa suba sa Nikayagan sila na-discover na kabunda kay Kilawan. Dito nagsugod na ang mga tribong Igaunon na himo mangumoy-koy o Kulawan na sa ilang pagtawag dulang. Ang lugar tungo sa paglabay sa mga katusan kakatiligan itawag ng dulangan. Culture of the Ibis is changing, but it might be true also that it is vanishing. But as these things are happening in the midst of the Ibis, they're struggling to be able to preserve what they really have as their identity, and second, they're also trying to struggle how to be understood by the others. These two dimensions of their struggle in terms of relation to their culture, of being invaded by foreign culture, which does not necessarily mean always negative to them. The problem with the modern culture is that it's so tempting. The ways of life, the standards of living in the modern culture is so tempting for everyone, including the IPs. Sa among kultura sa Igaunon, hapit na gyud na wala tungod kay ang among mga kaliwatan ay nangaminyo sa mga Bisaya, labi ra ang babae maminyo sa mga Bisaya, kaya manggod ilang among bansagon ang madala. Dayon dito po sa tinuuhan sa kultura, kung maminyo ang babae sa among, mabiya na nila ang tradisyon.
malutot. Dayon ang among mga pinulungan nagkanahinay og ka wala tungod kay kung madunggan sa mga Bisaya katsawan man gud na ngalan sa among mga nitibo anto dayon ang among kultura nga pagsinina sayaw ginasaway sa mga Bisaya nahinay-hinay namo ka wala dayon tapos sa mga kabataan naman takda na sila sa sinultuan sa sa mga bagong pamaagi nga atong nasinati sa diha sa tong palibot ang subanan di hinay-hinay pud adap sila ni ana apan ang ilahang pamaagi is magpabilin gihapon sila sa ug silang namatan pero sa mga bag-o atong mga kabatanunan karon hinay-hinay po sila adapt pero naagihapon sa ilang dughan ang pag matuto sa ilahang tribo kay gumikan sa mga ginikanan nagpabilin yun sila nagtudlo sa ilang mga kaanakan na sila usa ka subanen. For the IPs, struggling to be preserved what they have is also a struggle of trying to preserve their identity in order not to be absorbed by the mainstream that does not recognize their own. It means that the struggle of preserving their own identity is also defending their means of life, their customs, their traditions, their belief systems. But it does not mean that they are not also accommodating something from the modern culture. So that's the reason why there is that second struggle of trying to be understood. It's not just a problem of the IPs, but it's also the problem of those who are bearers of the modern culture, how to understand the IPs. But what must all of us understand as carriers of modern culture linked to the tribes of northern Mindanao via a chain of resource extraction and cultural change? The struggles of community leadership reach a tipping point as indigenous leaders seek to balance both their traditions and modernity. They are caught between political dynamics like consensus and democracy, or economic realities of holistic livelihood and global industrial supply chains. Their process of approval become high-value targets for business or political interests. The results can be devastating to the tribal councils and their governance.
nga kay hinungdan sa kagubot. Una, tungod kay dili masabtan sa tribong subanan unsa ning politika. Ikaduha, ang mga politiko dili nila masabtan kung unsa ning custom and tradition practice. Gani atong September 4, madto ko sa meeting sa kuan kay apil man ko sa scholar sa NBI. So giambos mi so nagkalas ang kinabuhi sa akong anak. So kaluoy gani sa Ginoo nga wala ko maapil. So humanit to akong gibalik lang ta kung asa ko nagkamali nga nang nahitabo to sa akong kinabuhi. In response to Timo Aymanda's narration as far as conflict in Bayog, MPI customized a two years program that entitled Resource-Based Conflict and Peacebuilding Training Program. It aims to empower the IP leaders of 6 ancestral domain, namely Kumalarang, Lakewood, Bayog, Sindangan of Subanen tribes, and Dulangan, Bayog Iligan of the Higaonon tribes. MPI does not only implement the training, it is a new approach because in every actual training there is what we call a follow-through activity. It is where the transfer of knowledge and the actual knowledge are being brought down at their respective ancestral domain. Kami adto kanamo sa domain napasagdahan. Sa pagkakaroon, dako mong pasalamat sa ni-training na mo NGO, sa MPI, PDSI, Kapots, o Spread of the World. Kasi sila dako among katunan nga nitabang kanamo among nadala sa barangay namo sa tribal council nga among ipasabot aron among pagkampingan ang among kalsanga. At the first training we call it the Engaging the Mining Industry Policy and Other Stakeholders. We call that the Module 1 or the IMIPS. We empower them to have best informed whether or not they would accept the mining industries in their respective ancestral domain. Ang mina, usagid na siya sa mga bahandi nga niya diri sa ato ang Katilingban, diri sa ato ang particular sa Kumalarang. Apan sa mga istorya nga nadawat diri sa Katilingban, nakita nato ang mina usapon siya sa nakahatag og kahasol labi na sa mga tribo. Ang uban na sinugdanan po sa panagbulag-bulag sa mga leaders gumikan sa midawat nga wala po magkasinabtanay. So nakita nato ang mina sa pagkakaroon murag dili pa gid siya ready dawaton sa Katilingban gumikan kay ang mga katawhan wala pa po kasabot. But in general, we also have a second module, the Conflict Resolution Skills and Facilitation Enhancement Training, to be able for them to resolve conflict that they experience in their respective ADs. Ayuda na patapir dito. Oh, di mo lang dito. Patapir mo ba para to? Well, ang atong this conflict resolution, ato na siyang na higayon pinagi diya sa tradisyonal ng sistema bahin sa tawag na to customary laws or batasan ng kansil. So, bali ang atong mga kaigsunan po nga kanya na naka-konmang yun sila, naka-respeto man niya na. So, karon wala na kayo tayo, kung tanaw ni mga record sa barangay, wala gid tayo na-file ng mga dagko ng mga kaso diya. Kaya ang atong traditional nga mga sistema sa pag-usay sa mga bangi, ato mang yung exercise diya sa ancestral domain sa Rungungon, particular sa Bayog ancestral domain. And we also have the training on strengthening indigenous governance, leadership, and resolution of conflict. That's the Module 3. Adunay mga kalisdanan sa pagresolba sa conflict within sa community tungod kay dili sila familiar sa mga bagong mga polisiya nga iya sa gobyerno o tungod sa pagpaningkamot sa pag-embrace sa mga bagong polisiya, mas nalimtan na hinuon nila ang ilang naandan o haom sa ilang mga sistema sa pagresolba sa conflict. And the fourth module is the making of the
the participatory dimensional map, wherein they can identify within their adversarial domain the resources that they have and the boundaries within their adjacent adversarial domain. And the last will be the training on disaster risk reduction. These 5 modules was given to them in 2 years program, and it aims them to empower them, to have them equipped of their knowledge and skills to be able to preserve a greater control of their resources in the adversarial domain. The Mindanao Peacebuilding Institute is an Asian training institute located in Mindanao, Philippines, but serving Asia Pacific. It primarily works in 3 areas: education and training, research and documentation, and networking. Its major program is the annual Peacebuilding Training that brings together peace builders from around the world. Now MPI is working at the grassroots through its resource-based conflict and peace-building training program to support indigenous peace builders concerned about mining in Mindanao. MPI works with various stakeholders here in the Philippines and in the Asia-Pacific region. We are deeply grateful for the support and contributions that they make during the annual training and through the resource-based project. We are especially grateful to CAFID for its contributions and support in assisting us to popularize the accomplishments of the resource-based project and to document the efforts of indigenous tribal leaders to resolve resource-based conflict in their communities in order for them to live in a very peaceful environment. Ang ihatag mga training sa Mindanao Peacebuilding Institute so sa nakatabang sa atong mga igsoon mga leader sa tribo diin na nakuha nato napatipuno napa-enhance nato sila pinagi dia sa pag-atubang sa mga lukas sa ato pa mga sulbaron ng problema ug nalipay kami sa mga training tungod kay ang atong mga leader o mga dato og bahin na open-minded sila. Dako kayo ang katabang sa gihimo namo training sa API, sa Kapod, sa equip tungod kay napahugta namo ang pag-implementar labi na sa kabahin sa mining. O ang ikaduha nga kayuhan nga among kuha na nagamit namo sa among komunidad ang kabahin sa pagsulbad sa mga bangi kining resource-based conflict. O ang ikatulo kining kabahin sa among indigenous political structure. Among nakita nga importante gayud kaayo nga sa tanan nga mga institusyon, NGO, LGU, ug tanang mga gusto mo tapang sa lumad na ilhon gayud ang ilahang mga lokal nga mekanismo o mga indigenous knowledge systems and practices diha sa pagresolba sa mga conflict o bangi ug alang sa pagpatunhay sa kalinaw ug aron makabot ang kalambuan sa komunidad sa lumad. The most important principle that international NGOs should follow in helping resolve resource-based conflicts is to facilitate and support a lasting, just, and as much as possible, peaceful resolution to the conflicts. It is just very lucky for us that the IPs were able to preserve their identity from wherein we could see who we are, who are our ancestors in the past. It is in their effort to preserve their identity in the midst of modernity that we could still identify, we could still reminisce, even just reminisce, and remember who we are.
among gihangyo magpadayon pagyud ang ilang tabang kanamo kay daghan pa may pangandoy kung gusto namo kini siya matuman pinaagi sa ilang pagtabang kanamo kay doon na pa'y mga butang o gusto namo na mahitabo sa amo ang pagkatribo.